Siyempre. Maaga nga pala kami pumila dito sa may RTC La Union, sa may Coast Guard kasi recognition ng aking pamangkin. Kasama ko naman yung aking ano dyan, yung kapatid, yung nanay ng aking pamangkin na ma-recognize ngayon. Ayan, maaga kami dyan. At kasama ko rin pala ang kanyang supportive boyfriend dyan na si Mike. At kasalukuyang hindi pa pinapapasok kasi ang time na pagpasok pala dyan is alas 7. At saka medyo may kabagalan ang pasok dyan kasi chine-check pa ng mga K9 yung mga dala-dala. At ang ibang mga magulang dyan ay ang daming mga dala, ay mga pagkain, mga baon kung ano-ano pa. Tsaka syempre hindi mawawala yung mga nagtitinda dyan ng mga bulaklak. Ayan nga, nakabili yung aking kapatid at saka yung aming kasama na isa na taga-Dapa din, taga-Siargao. Ayan. O may dala na silang bulaklak. Pero yung mga bulaklak na yan is pang matagalan kasi syempre uso naman ngayon yung mga artificial flower. So dito na nga, nakapasok na nga kami dyan. Hindi pa naman ganun karami ang mga tao dyan sa loob. Kaya nagbe-video tayo dyan para may pang-update sa ating mga araw-araw. Sa bilang content creator, syempre hindi mawawala yung mga pagbe-video para may pang-upload tayo sa pang-araw-araw. So ayan, hindi pa naman nag-start kasi maaga pa. Ang starting ng recognition ceremony is 9 a.m. So ayan, habang naghihintay, yung iba nakaupo na doon sa unahan, yung iba nasa gilid-gilid lang. Ang dami nang nagdadatingan dyan, ng mga parents, relatives. Siyempre mga excited na makita ang kanilang mga mahal sa buhay na napalalayo sa pamilya dahil sa pangarap sa buhay na bilang Coast Guard. So ito na ang inaasam-asam nilang araw para ma-recognize ang kanilang mga anak. At siyempre pati yung mga anak din ay excited na rin na makita ang mga relatives, lalo-lalo na sa mga parents kasi matagal din silang naiwalay sa pamilya para sa mga pangarap. Ika nga, pagdating sa pangarap, handa kang magsakripisyo, lumayo man sa parang mga magulang para lang matupad ang yung mga pangarap ay gagawin. Kasi kung mangarap ka lang na wala kang ginagawa ay malabong talaga yun na matupad. Yun ang kasabihan na parang nag-aantay ka lang ng swerte. So kailangan mo talaga magsakripisyo, maghirap para ang tagumpay ay mas masarap. Hindi yung kailangan mo lang maghantay. Wala talagang darating sa'yo. Kumbaga, swerte lang ang darating sa'yo. Pero malabo yun sa ngayon. So, kailangan talaga ngayon sariling sikap, kilos ka para sa tagumpay mo sa buhay. Kaya itong mga batang ito ay sobrang nakaka-proud, lalo sa mga magulang. Ay talagang proud na proud talagang magulang. Pag once na matapos na nilang kanilang paghihirap para sa pagiging Coast Guard nila. O di ba? Napakasarap sa pakiramdam. Sa puntong ito nagsimula na nga po sila. Ang problema, hindi namin ma-identify kung alin yung kamag-anak namin or anak or mga relatives. Hindi namin ma-identify kasi pareho na sila ng kulay, pareho sila ng gupit kasi puro kalbo yan mga yan. At parang nagmumukhang lalaki na sila dahil sa sobrang itim na nila dahil sa sobrang bilad sa init sa araw-araw sa kanilang training. Hirap na hirap kami i-identify yung mga mukha kasi halos pare-pareho na sila ng mukha pag tinignan sa malayo. Kaya sabi ko sa mga katabi ko, mamaya lapitan na lang natin isa-isa bago natin makilala. Total may pangalan naman sa dibdib. Kanya-kanya nga zoom ng mga kamera yan dyan. Dahil para siyempre gustong-gusto rin makita ng mga parents yung performance ng kanilang anak. Kung alin yung anak nila dyan. Ganon din ako. Kung saan yung pamangkin ko. Talagang grabe ang hirap nilang i-identify kung alin. Lalo na pag nasa likuran, lalong halos hindi makilala. Kahit nga sa harapan, talagang ang hirap kilalanin. Dahil nga sa kulay nila, iisa na ang kulay nila. At saka para magkakamukha na sila tingnan. Siyempre naawa kami dyan dahil sa tagal ng program, mga 2 hours mahigit yata,
eh, sobrang bilad na sila dyan. Bagay, sanay na rin naman sila dahil sa kanilang araw-araw na training. Ayan. So, panoorin natin ang video guys. Maikli lang naman to at sana tapusin nyo ang video at kung saan kayo aabot, sana mag-comment kayo para at least suporta na rin sa akin. Maraming salamat sa mga nanonood palagi sa aking mga videos guys. Thank you very much sa mga always sumusuport sa akin. At ito nga, shortcut na tayo, malapit na ito magtapos. Talagang excited na yung mga parents na mayakap yung mga anak. 1 hour later. Sa puntong ito ay nalapitan na namin ang aking pamangkin at saka syempre yung mama niya. Ayan, sobrang tuwa. Di na may tsura mukha. Naiiyak na rin. Anyway, bago niya makita yan, kasi matagal siya paikot-ikot bago makita yung kanyang anak. Is kami ang unang nakakita. Siya ay nagkahiwalay kami. Hanap ng hanap siya, hindi niya makita ang pamangkin ko. So ako naman din, ginawa ko, since nakita ko na yung pamangkin ko, siya naman yung hinanap ko para at least magkita na sila. Yung pala, ang kwento niya, dinaan-daanan na lang niya. Hindi niya makita at hindi niya makilala. Kahit pa naman makita ng anak niya, hindi siya pwede tawagin kasi bawal. Ano kasi diyan, ang magulang ang unang mag-approach bago yung ano. Kahit sinong relatives ang unang mag-approach bago makipag-usap yung bata. Kasi bawal sa kanila yon yung sila ang tatawag. Ayan. So ngayon, nung nakita namin, ayan, nakaramdam na ng mga emotion, ganyan, syempre natuwa. Ayan, ang tinatawag na tears of joy. Kasi syempre, sa naramdaman niyang saya, hindi may iwasan mapaluha. At namimiss na rin yung mga mahal niya sa buhay. At syempre, inisip niya rin ang tatay niya hindi nakarating dyan, kaya lalo naging malungkot. Pero kahit pa man, masaya pa rin. Yung luha na yan is galak ng tuwa yan. At pinainom namin tubig dyan, lunasan ko ng kanyang luha, pawis kasi sa sobrang init, naghalo na ang pawis at luha. Talagang nakakaawa sila tingnan. Alam nyo ba mga kababayan, yung pamangkin ko bago nilapitan tinuro ko na sa kanya na yan, yung anak mo, hindi niya pa makilala kaagad. Tinitigan niya pa yung pangalan sa dibdib, yung apelyido. Nung nakita niya, Delgado, yun. Na-sure na sa anak niya kasi talagang nag-iba yung mukha. Sa totoo lang, kahit ako, hindi ko nakilala rin talaga. Well, once again, congratulations sa iyo pamangkin at saka syempre sa aking kapatid.